All right, everyone, welcome back dito sa show natin. A deep dive, medyo nag-rebranding tayo since last time we had this very special guest at since then, medyo top 10 podcast lang naman tayo sa bansa. Thanks to a very diverse group of folks na naging guest natin across the political spectrum at doon tayo talaga tayo proud no, na we make sure all voices, maybe not as much Duterte voices yet, but don't worry guys, pag-usapan natin mga Duterte today, kaya pag-usapan natin yan ng masinsinan. Thank you very much, Representative Franz Castro, for joining us. Well, thank you, Prof. Richard. Congratulations, no? Pinapanood kita. Ay, number one fan mo sa iyong online. Yes. Kami yung natututunan sa iyo. Maraming salamat, Representative Castro. I'm sure you appreciate our free advice kami ni Ronald, no? Sa mga progresibo especially, no? To make sure that things move in the right direction. Ang daming ganap, no, Congresswoman, since the last time we met, and I think we already had an intimation of what was about to come this year. Pero andito na tayo. Watak-watak na yung unit team. Wala na pong unit team. Medyo bardagulan na. And speaking of bardagulan, can you kung ano po kayo, kung manunulat po kayo, pwede niyo i-portray po ano yung eksena nangyari dun sa Squid Game, She May Not hearing po. Handa po kayo? I mean, were you prepared po dun sa hearing na yan in a sense na, kasi na-interview ko rin si Congressman Zia naman dun sa isa pang show natin. And sabi niya medyo hindi daw sila ready. Di kami ready. Medyo nabigla po. Kaya po, Congresswoman, you seem very ready in your questions. But in terms of response of Sara Duterte, can you tell us about the drama yung nangyari dun sa hearing na yan? Kailan ba yan, Prof. Richard? Noong August 27? O yung sa hearing sa inyo sa Congress. The whole pusit Squid Game. Noong August 27. Well, siyempre kami ang makabayan. Lagi naman kami nakahanda, no? Kahit hanggang sa Office of the President ng mga interpellations. So, ako talaga, ang assignment ko sa amin sa makabayan ay yung CIF talaga. Yung confidential funds. Itong 125 million, kasi hindi ba natatandaan mo, last year, August din yan, kinwestiyon natin yung 125 million. At dahil wala pa tayong mga hawak noon na mga COA report, yung mga audit report, so nag-antay tayo. In fact, lagi kaming nagpa-follow up kung meron na ba sinubmit sa Office of the Speaker. Yan, so wala pa talaga. Hanggang sa na ako na nung sa COA report, nung COA briefing na this budget na, nagtanong na ako at parang napilitan na akong mag-motion for subpoena duces tecum, no, para talaga makumpel ang COA na magbigay no, ibigay yung report kasi isang taon na nag-antagal na ng inantay ng makabayan para makita yung report na yon. Kaya talagang nagtiyaga tayo na mag-antay, and finally nga napilitan ng COA na magbigay ng report. So ayun. So nung makita natin yung report, talagang na-shock kami na, well, kami naman talagang Wait, na-shock kayo, Congresswoman? Seriously, na-shock kayo? Na-shock na binigyan kayo or yung ginastos? Well, na-shock ako na may ganun palang notice of disallowance. Kumbaga, na-validate yung aming hula na meron itong ginawang may ginawa itong kabulastugan doon sa may kababalagan nangyari. Now, Congressman, pwede nyo i-explain, syempre guro tayong pareho, no? Kung kailangan natin i-explain sa mga estudyante na hindi binasa yung assignment, sabihin natin, pumasok, medyo alam natin hindi nagbasa na assignment, pero mabait tayong guro, i-explain natin sa kanila. Pwede nyo isalaysay yung ano ba talaga nangyari doon, base doon sa COA report, ano yung mga kababalaghan or quote-unquote irregularities or red flag na nakita nyo ukol sa yung paggastos dyan sa opisina ni Vice Presidente? So merong 125 million. Out of 125 million, merong more than 73 million na sinabi ng COA na disallowed yung yung paggastos na yon. Merong 4 items. So meron doon 10 million na rewards. Tapos yung BNC na items ay parang pinambili ng medicine at saka pinambili ng various goods. So
Di ko alam kung saan ba yung binigay, doon ba sa mga informant, di ba? Rewards. Tapos Anong rewards po yan? Meron silang mga merong rewards outstanding. na 10 million, tapos merong rewards na mga 40 million na yun nga pinambili ng medicines and various goods. Kaya nga nagtataka kami, may ano ba yung mga informant na yan, may sakit at bibigyan ng mga medicines, bibigyan ng mga goods. So, ang hula namin yon ginawang ano siguro yun no, ibang purpose. Tapos merong 3.5 million something na pinambili ng mga tables, computers at saka chairs na gagamitin. So kaya Baka ulit? Three, ano? mga more than 3 million na pinambili Ano ba ng to? Italian made ba to or French? Anong brand ito? pinambili ng computer, tables, and chairs. No, yung ganun. So, saan to ginamit? Doon sa related, doon sa JC, yung Joint Circular 2015-1. Nandito kasi naka-specify and explicit yung saan lang gagamitin yung confidential funds, di ba? So gagamitin mo lang yan sa pagbili ng information, pagbibigay ng cash reward no sa mga informants, kung kailangan ng safe house, kailangan ng mga pang-transpo. So, yun doon yun, Tsaka kung Yung siyempre, mga kung may safe house po, Congresswoman, anong five-star hotel po yun? Shangri-La Fort or Shangri-La EDSA? Medyo malaki-laki yung budget sa safe house nila eh. Ano to, presidential suite? yun sinama sa notice of disallowance, baka naman na ano nila, meron silang pang-justify doon. So sinabi ng COA doon sa 4 na items na yun, walang sapat na justification ang OPP para sabihin na naging successful, no? Yung information gathering, confidential information gathering, etc. So walang nilagay, wala siyang justification nga doon sa mga sinasabing medicine and various goods. At wala naman sinasabi din ilan yung binigyan ng rewards, 10 million. So yun, kaya binagbigay ang COA ngayon ng mga 180 days. Ang bait ng COA, no? 6 months para ma-justify yan. So tingin namin Elections to. mahirap na i-justify yan kasi yung pagbibili lang ng medicine and various goods, X na yan doon sa JC. Pagbibili lang ng tables and computers, and X na rin yan. Kasi wala yan doon sa list of na pwedeng pagkagastusan ng confidential funds. So, yun ang naging findings ng COA na talagang gusto nating malaman ng taong bayan, no? Hindi pwedeng hindi pwede yang itago. So kami may responsibilidad kami, obligasyon sa taong bayan na isiwalat ito at i-expose. No, maano naman niya yan ay ma-justify naman yan. So bahala na siya after 6 months kung ma-justify niya. So yun 6 ang months na siya, election period na, baka makalimutan ng tao. But balikan natin itong issue na ito. Medyo, saktong-sakto yung mga gastos, no? Hindi man lang yes. So yun pa. 14,300. Hindi, talagang, 10 million, Oo. 10 million. Like, wow, talagang saktong-sakto, ah. Yung medicines and various goods, wala man lang ba yan 12% na VAT o wala man lang ba yung tax or something. Sana man lang merong mga sentabo. Eksakto no? Parang talagang Medyo eksakto. I mean, Ilocano kami, but di namin alam, may mga katapat pala namin sa Davao, mas eksakto pa sa amin sa mga Ilocano, eh, di ba? Medyo. Ilocano tayo. Ay, Ilocano Ilocano. tayo. Kaya Amo nga every, nga mabalin yung kasta. I mean, this is too exact. every centavo we count, di ba? Yamat na ito. Well, Yamat na ito. Ya, Represent Castro, pa yung kasta. No, I mean, going back to this, makasabi nila, solid north tayo. Wait lang, balikan naman natin yung kabilang team K2. Okay, K1 muna tayo. Team K versus Team K. Dito muna tayo, Representative Castro. I hope hindi kita mapahamak. natatawa ko Sa sa team Kongreso. Kasamaan at team Opo. Kadiliman. Ano ba yan? Doon yun. Wala akong sinasabi. I mean, this is based on the brilliant prose of Team Harry Roque, no? Balikan natin yan. Congresswoman, did you expect Sara to go after you like that? Kasi obviously ginawa niya yan kay Risa, di ba? Nung may sinabi si Risa, tapos biglang
Pero ito yung sinabi mo sa akbayan, inaway-away mo yung daddy ko, parang tapos parang si Riza, ano connect? Yung ginawa naman sa inyo, convicted daw kayo. Ano ba yung kaso nyo? Hindi ko alam. May convicted pala akong criminal na in-interview dito. Paki-clarify doon sa mga henyo natin na mga guests. Ano po yung kaso Well, na pa sa inyo na alam mo, Prof. palagan na Richard, yan? pinaghandaan ko na yan. Alam kong sasabihin niya yan kasi alam ko utak pusit yan eh. Kaya talagang pinaghandaan ko na yon yung sinabi niyang gano'n na yung sa conviction. Kaya lang naging kulang ako kasi ayokong ma-focus sa akin. Ayokong ma-focus sa akin yung usapan tungkol sa budget, di ba? Medyo nagtagal na nga kasi nagbotohan pa ng kung ano-ano, no? Pinagbotohan pa yung tungkol diyan sa kung yan ba i-strike out doon sa record. Well, sa ngayon kasi yung kaso ko, well, sa RTC ng Davao. Sa RTC ng Davao del Norte. So, Nothing convicted kami. suspicious, pretty normal, just a vow. Great stuff. Oo, Nothing 13 suspicious. kami, no? 13 kami na convicted. May 4 na na-acquit. Tapos 13 kami na convicted. So kami, dahil nasa RTC ito, syempre alam naman namin yung mga judicial process na sabi ng aming mga abogado. So nag-appeal kami. On appeal siya sa Court of Appeals. No, Ano ba yung yung accusation sa yun ba yung na-kidnap daw kayo ng tao? hindi. Ito yung wala akong kasong kidnapping tsaka trafficking. Otherwise, nakakulong na ako. Ano to? RA 7610, other forms of child abuse daw. Ay, nako, Kasi, mas malala pala. Tapos na kasi, natin to, wag na tayo mag-usap. yes, oo, pinabayaan daw namin yung mga bata na maglakad sa Karimlan. Well, hindi nakita na bakit ba nagawa ng mga bata yun. At napilitan kaming mag-rescue sa gitna ng gabi. So, nabaliktad, So, nangyari, kami pa yung nag-ano. Mm. So, So, nature ng case. So, Represent ka, sorry, kakakape ko lang kasi mga ba yung araw ko, pag medyo hyper ako, pasensya na, medyo ADHD tayo. Hindi, balikan natin, subli tayo dito. Balikan natin tong issue na ito, Representative Castro. Um, Recently ba na-discover ng mga kaibigan natin sa Davao itong human rights, due process? Sobrang concerned sila, no? Nung lumabas yung kaso ng Kibuloy, biglang human rights, medyo yes, rule of yes. law, parang hindi ko narinig yan dati. Ano pong alam natin dyan sa baba? Yeah, Very concerned sila, gusto no? ko yung ganyang human rights, yung mga nakakatuwa yan. Well, biglang nagkaroon sila ng idea ng human rights, no? Namulat, Sa bahagi namulat. ng Kibuloy, biglang ang daming mga nagsisigaw ng human rights violation sa nangyayari sa Davao. Kaya ewan ko lang ano kaya tang nainom ng mga taga Davao, no? Na nagsasabi ng mga human rights ngayon. Samantalang nung panahon nila dun sa mga EJK, baliwala lang ang buhay sa kanila, no? Kaya well, biglang baka may mga nainom yan na gamot ba or Baka kay whatever. Kibuloy, baka meron silang moment of epiphany kasi siguro matagal sa underground nagkakaroon ng epiphany, di ba? Baka, we never know. Yes. I'm open to ideas like that. No, I mean, obviously, if you want to talk about children, yung mga namatay sa EJK, more than 100 yung na-document. Yung mga anak ng mga nabiktima ng EJK, bakit wala silang sinasabi? Pero actually, mas grabe pa yung biglang people power daw, magpe-people power daw sila, Representative Castro. Inaapi nyo daw sila. Witch hunt daw. Kawawa daw. Duterte tagging ang term ko dyan. Hindi na using red tagging. Duterte tagging daw ang nangyari. Well, Prof. Richard, naawa ako sa mga KOJC members, no? Kasi parang ginawa silang shield, human shield, na parang, kumbaga, parang naano sila, no, na, ano bang ibig sabihin nun? Ah, ano ba sila, yung parang nabulag na sila, no, doon sa kaso. Kasi individual lang naman sanang apektado rito eh. Kaya lang, nagamit itong mga KOJC members. Minama So, yung buong institusyon, no? yes, oo. At saka yung syempre, um, ginagalang din natin yung freedom of religion nila. So sa nangyaring iyon, hindi na sila nakapag-practice to that time. Kaya lang nga, parang mali yung sinusuportahan nila. No, mali yung mali yung taong sinusuportahan. Dapat ang ginawa talaga nila, well, talagang nila kasi meron siyang mga kaso na dapat na harapin.
No, kahit na sinong individual, wala namang nobody's above the law naman ano, kahit na mataas ka pang kahit na may mataas ka pang katungkulan sa gobyerno. Kapag meron ako sa'yo, well, harapin mo, 'di ba? Kung ma-dismiss yung kaso, ay vindicated ka. Eh kung ma-convict ka, you have to suffer, no, yung ano. So, Kawawa kailangan lang. naman sila, kawawa naman sila. Kawawa naman. May human rights naman sila. I mean, syempre pag malalaking tao diyan sa mga kaibigan natin, biglang may human rights, 'di ba? Pero kung simpleng tao, walang human rights. Ganyan talagang pag-iisip nila, unfortunately. Now, balikan natin ito, Congresswoman. So, during yung hearing na yan, do you think Sarah was really prepared, or considering medyo yung nangyari with sila Risa doon sa libro and all of that, kita natin na medyo kapos siya eh. And so what was she expecting sa Congress, na malulusutan niya yan? Considering medyo na-booking siya doon sa taas? Well, doon sa hearing na yun, ano, bago nagsimula ang hearing, nakita namin mag-isa lang siya nakaupo doon sa opposite namin. Tinanong siya ni Kong Stella Kimbo, Ma'am, do you have any staff na kasama niyo po sa inyong seat para makapag-answer din kung ano man yung question ng mga kongresista? No, sabi niya, ako lang. Sabi niya ganun. So, alam ko na meron yung drama kasi Papi nakikita ko siya, na. papi. Kaasingat Yes, ko na kasi oo. nawantitin Meron mo. siyang pa-drama effect na papakita ko na mag-isa lang ako, na pinagtutulungan ako. Which he, ano naman na, inarticulate naman niya. At mukhang nagaantay siya na ano siya eh, yung ano ba yung ginagawa? Makontempt. Pero hindi mangyayari yon kasi budget briefing naman yun eh. Hindi naman yun inquiry in aid of legislation. Hindi naman siya nanumpa. Magsasabi siya ng kasinungalingan. Mukhang nag-aantay siya ng contempt at makikita ng tao na kawawa siya, di ba? So nagpaawa effect siya noong first hearing, no, doon noong August 27. Pero I'm sorry, hindi niya yata nakuha yon sa mga tao. Mas nainis pa sa kanya. So, alam ko may plano na siya eh, no? Kaya yung nagbubuga-buga siya ng mga personal something sa mga kongresista. Sa amin ni Kong Raul, di ba? Nag-ano siya ng mga red tagging din kay Kong Raul. Well, napaghandaan na namin yon. Kaya bigla na lang, Kung Raul, ready eh. Editor na yes, pala siya ngayon sa DepEd, ah. Editor na siya ngayon. and, at ano, bigla lang pumasok sa utak ko yung pusit, no? Kaya talagang nahalin tulad ko siya sa pusit, na naawa nga ako sa pusit. No, nahalin tulad nga Actually, rin ko. ako rin, pero game na lang, Squid Game, para medyo Korean ng ano natin dyan. No, Squid Game. Correspond, balikan natin itong issue na to. Kasi ako, ang basa ko, I don't know if you agree with me, ang basa ko, again, obviously may laki ng kritisismo natin kay Digong. Pero itong isa, para mahirap ka maawa kasi hindi naman siya nakakatuwa. Hindi naman siya marunong magpaiba-ibang drama. Di ba? Si Digong kasi, ang galing niya mag-shift eh. Biglang paawa effect siya, matanda na ako, ganyan-ganyan. Tapos biglang matapang na siya. Ito parang isa lang yung gear eh. Wala, purong sports gear lang eh. Purong ganyan eh. Di ba? Parang wala siyang, Oo. walang shift gears eh. Oo. Very ano, combative, kumbaga very ano talaga, palaban, no. Ano naman yun, nakita naman natin sa past na mga ano niya, no, ng mga ugali niya, kaya and behavior niya. Oo, kaya talagang ano, talagang doon sa naging attitude na handa naman din kami doon, no. Kaya nakita niyo, 'di ba, nagtuloy-tuloy lang ako doon sa pagbabasa ng aking mga itatanong sana, na kung may gusto siyang tanungin, para makita lang din ng taong bayan. No? Ano tong ibig sabihin ng notice of disallowance, ano itong mga item na ito na disallow doon sa confidential funds niya. So, yun, nagtuloy-tuloy lang ako doon sa ano, para naman ano, no, kasi maalam din ng bayan ano tong mga to, no, at siya naman ayaw naman din niyang sagutin, no. So siya yung ano doon, no, siya yung talo doon. Kumbaga, I mean, doon sa nangyari ngayon, generally, ang talo dito ay yung taong bayan na nag-expect sa kanya ng accountability, nag-expect sa kanya na maipaliwanag niya. Second highest leader siya ng bansa, no? So hindi siya dapat exempted sa pag-scrutinize namin sa budget. At kailangan niya talagang sagutin. At akala niya kami yung natalo dito, no, yung mga mga kongresista. Ang natalo dito, yung nire-represent namin, na constituents namin, na taong bayan. Eh maybe yung 32 million din na mga bumoto sa kanya, nag-expect din na ma-justify niya yun. Kaya lang,
talo eh. Oo. Let me also, talo rin yung mga future, sana manalo pa ng awards at saka yung mga makakuha ng sofa at saka computer at saka yung mga safe houses, yung mga milyon-milyon yan. Sayang negosyo. Sayang, maraming wala ng ano dyan. Balikan natin to, Congresswoman. I mean, Stella Kimbo, I mean, what happened there? Meron bang, I know of course may collegiality kayo and all of that. May pagkakulang ba sa proper chairmanship? Or, I'll be honest about it, is it because kung ikaw si Sara Duterte, sabi mo, di ba ikaw yung nagdi-defend ng confidential fund ko last year? Ngayon, iba nang inip ng hangin. I mean, let's be honest. Ganun siguro inisip ni Sara kaya wala siyang respeto. No offense to Professor Kimbo. I mean, we're all from UP and all of that. But sa tingin ko, kaya wala siyang respeto eh. Kasi tingin niya, last year lang, bilis-bilis, nakapasa na kagad si Sandro, tapos ngayon biglang iba yung inip ng hangin. Kayo po, bilang opposition, hindi naman kayo Team K1 or Team K2, anong basa niyo dun sa drama na yan without putting into trouble with your committees, Congresswoman? Ay, yes, nung last year kasi si Kong Stella, ang dinefend niya yung COA budget, hindi yung OVP. Natanong lang doon sa COA ni Kong Ardin, etong ulit yung 125 million. Kasi eto nga yung COA dapat yung magpaliwanag. Kaya lang hindi sila nakakapagpaliwanag. Pero that time parang may hawak na sila. Mukhang may hawak na ang Committee on Appropriations na hindi namin alam na may hawak na sila kasi kaya sinabi nga 19 ginastos yung 125 million in 19 days kasi based nga doon sa ano ba tawag doon yung sa SARO tsaka yung NOSA. So tsaka yung Notice of Obligation na ang computation namin 19 days. Pero po mukhang may hawak na si Sara. Mukhang may hawak na si Kong Stella ng COA report. Kasi sinabi niya, hindi 19 days. It's just 11 days. So, yun, doon siya nagalit. No, si Sara. Kasi sinabi niya yung totoo. Ay, Awa si naman ano, ng one doon siya week. nagalit kay ano, kay kay Kong Kimbo. Kasi sinabi niya yung totoo based doon sa COA report. Ibang klase, ibang klase. Well, I mean, the conservative estimate was 146% efficiency rate. Pero pagdating doon sa mga kailangan na, yung mga pangangailangan ng DepEd, di ba? Kayo po ay education expert, di ba? Unlike, Yes. hindi katulad ng iba dyan, kayo po ay education expert, pinag-aralan niyan. Gaano ka talo ang taong bayan, especially yung susunod na henerasyon dahil sa kapalpakan when it comes na yung pagkakulang na investment. Nabuking yan nung lumabas si Angara, di ba? Ang dami palang hindi na nagastusan, di ba? Dami palang napakababa pala yung yung investment rate base doon sa budget. Ang galing sa confidential fund, napakabilis. Pero doon sa mga bagay-bagay, ibang bagay, 5% efficiency. I mean, what the heck was that? Oo. Parang talagang pinatutunayan lang doon talaga yung sinasabi namin na inefficient yan. Walang alam yan. Hindi talaga qualified yan. Kasi imaginein mo, no, may budget tayo para sa mga building ng mga classrooms. Di ba? Tapos 6,000 ang target. 190 plus lang na ipatayo in a year, di ba? So, talo talaga ang mga estudyante dyan, ang mga teachers. Kasi perennial problem itong classrooms eh. Tapos dapat nagamit niya rin yung pagiging pagiging busy niya, vice Oo. president niya para i-compel ang DPWH na sabi niya, bilisan niyo yung pag-build ng mga classroom. Kailangan yan ngayon ng ating mga estudyante at mga teachers. Tapos yun nga, yung natenga na mga laptop, na mga materials, reading materials, textbooks, equipments, no, mga computer na natenga na sana ay sana mas mabilis siya na kumilos na panahon pa ito ni Briones yata na 2020 nung na-stuck doon. Pero pinatagal niya pa yan hanggang Siguro 2024. Duterte na rin kasi panahon ni all due respect to si Carbrion. Yes, The point sa siyempre kanya, Duterte yun. na rin yan. Oo, Duterte pa rin. Duterte na rin yan. Tapos ito pa, yung mga, di ba sa school feeding program na 5.69 billion, 10 out of 17 regions ang may mga findings na hindi na-deliver, bulok, napanis, may mga insekto or peste, etc. So, ayun. So, bakit ganon? No? Kailangan itong mga pagkain ng mga bata
'di ba? Ang daming mga stunted na mga bata o ang daming mga hindi nag-aalmusal na mga bata pumapasok sa eskwelahan tapos hindi maka-absorb sa kanilang mga utak yung mga pinag-aaralan. Kaya talagang dapat naisip niya 'yon, no? At hindi niya inano to, hindi niya pinabayaan. Dapat kung matapang siya ay kinasuhan niya itong mga contractors na ito. Sino ba itong mga contractors na to? Kaya gusto natin siyang ano no, gusto natin siyang imbestigahan. Baka may mga kinalaman sila no dito sa mga contractors na to. Bakit hindi nila pinarusahan or hindi nila dinimanda? Kasi 'di ba, talagang ano na yung although sinasabi ng DepEd wala naman daw na sayang, pero hindi. Kailangan na tiyakin na ang ibibigay sa mga bata ay well, quality na nutritious food, 'di ba? Congresswoman, I want to pick on your mind pagdating sa issue ng edukasyon kasi na-interview natin si Senator Gatchalian, for instance, dito sa issue ng education kasi medyo pasok din sa kanyang mga komite dyan sa Senado kung saan sinabi niya ang problema naman dito hindi necessarily yung pera lang kasi Vietnam din daw comparable yung expenditure nila sa atin pero parang ang ganda nung labas, top 8 sila sa PISA rankings, science and math and comprehension basic reading. Ano ba yung ugat ng problema talaga natin dito? Bakit ang baba ng rankings ng Philippines? Yung functional literacy ay 92% illiteracy, right? Dun sa World Bank study na nakita natin. I mean, PISA ranking second to the last. Natalo lang natin some, Central American country or something like that. Bakit ganyan ka bigat yung problema natin? Ano ba talagang ugat nito? At kung, again, hindi naman kay DepEd Secretary, para if you were to advise si Secretary Angara, ano yung mga dapat i-emphasize niya bilang, syempre guro kayo eh. So, alam na alam niyo itong issue na ito. So, oo, matagal na nating sinasabi yung overhaul ng curriculum. No, matagal na yan natin ang sinasabi. I-decongest ang curriculum. So, yun yung curriculum. Tapos yung, syempre itong mga pangangailangan sa eskwelahan. Ano bang wala tayo na meron yung ibang mga bansa? Ito, kasi ang test sa PISA is computer-based. No? Ay, yung mga bata natin, mga estudyante Ay, oo nga, natin, nung magte-test sila, no? Oo nga, no? competitive ang mga bata sa ibang bansa, meron sila talaga mga computer. Sa atin, ang ratio yata, kung maalala ko, parang 1:300 ang computer to students, no? Parang yun ang naalala ko na ano. Tapos, so yun, yung mga rekurso, ano pa ba? Yung overwork ng mga teachers natin, hindi na talaga makapag-focus So, no, sa mas pag-aaral. maraming guro ang kailangan natin, Mas Congresswoman? maraming pro ang kailangan natin. Tapos sa findings pa ng EDCOM 2, 90, ano no, 62% on the average, mga teachers hindi nagtuturo doon sa specialization nila. Lalong-lalo na sa high school. 'Di ba? So, paano mo pagtuturuin ang isang social studies ng math? Kasi i-hire sila dahil ito may kailangan na teacher. So sige lang, bigyan natin ng item 'yan. Kahit na hindi niya specialization. So yun yung mga ano no, yun yung mga findings at marami pa. Ang dami pa talaga no. Tapos papalit-palit talaga no yung ating curriculum. Walang direksyon. Yung May ating pera, curriculum. di ba? Ang laki ng budget ng DepEd eh. Well, malaki sa ano yung budget kahit na kulang pa. Malaki ang budget kasi hindi na-utilize. Pero kulang pa talaga yon no? Kasi sa GDP, 6% dapat dyan. Anong budget Yung natin? share of GDP yung basis nyo. Yeah, not the Yes, research. 3% lang yan. Yeah. Sa So, ibang mga bansa, tumutungtong na yan ng 5. Sa Malaysia, more than 6%. Hindi ka lang maalala sa Vietnam. Basta sa Southeast Asian countries, ini-aim talaga nila na ma-reach nila yung 6%. So 6%. tayo, wala. Kaya tuloy-tuloy yung kakulangan na yan. Ano? Tapos magkakaroon pa ng mga bagyo, masisira yung mga school, disrupted ang klase. So yun yung mga nangyayari. Tapos yung class size, Prof. Richard, yung class size ng ng Opo. mga teacher 60 to 50, 50 to 60 to up to 70 pa. Tapos yung mga kindergarten natin sa halip na 20 lang yan o 25, nagpo-40 yan. No? So, Di ito yung maasikaso yung mga bata talaga. Kailangan kasi tutukan mo yan eh. yes, oo. Talagang ano no. Tapos so syempre ngayon ang mga bata natin wala na rin sa focus sa pag-aaral, more on social media na sila, 'di ba? Parang doon na sila nakafocus. Kaya yun yung mga iba't ibang mga factor.
maraming factor kung bakit. Yeah, So, alam ko kasi malaking ugat ng problema, the Congresswoman Castro, no? Pero ang point ko is like, kunyari, kung ikaw si Secretary Angara ngayon, ano yung mga top 3 na unahin mo, pinaka-urgent? Malalim ang problema, maraming. Pero saan ka magsisimula? Ano yung mga unahin mo talaga kung may blueprint po kayo? well, unahin ko talaga yung curriculum. Tapos aayusin natin yung mga teachers. Dapat ay specialization nila, yung tinuturo nila, well-trained. So, yun yung teachers natin na dapat ay bigyan ng pansin, no? Yung mga pangangailangan, yung kanilang mga ano no, yung kanilang kailangan sa school. Lahat ng mga kailangan ibigay yung rekurso para makapagturo ng maayos. Si teacher, i-focus yung pagtuturo ni teacher, wag yung maraming mga paperworks, ang daming mga report, ang daming mga pinagagawa, may mga administrative task pa yan, no? Curriculum, teacher, at syempre ang napakahalaga diyan, yung paghahanda din natin dun sa mga bata. 'Di ba sa mga bata no, yung sinasabi ko na nga yan, yung mga class size, may malaki ng pondo natin sa feeding program. So dapat magamit siya ng maayos para ang mga bata sa eskwelahan ay busog at ma-absorb yung ano no. Yeah, yung brain development, no, napakalaking So, issue yan. May mga eksperto nagsabi, ang laki nung long-term cost yan kung nung bata pa lang hindi ka nagbibigay ng mga sapat na nutrition, no? Kasi kung develop yung brain, ang laki nung absorption rate at processing. yes, dapat ang ating ding curriculum ay focused. Ano ba talaga yung direksyon ng ating curriculum? Kung gusto natin ng uh, mas ano yung bata sa numeracy, literacy, edi mag-focus tayo doon, no, na dapat na gawin natin yan. So, yun, yung tatlong tingin ko na mas Yeah. prioridad dapat tingnan. Of course, separately try ko rin Doable yan. Mga doable yan na, yeah, low-hanging fruit if I can call it that way. Parang, I don't know paano ko mga sabihin doable yan. yan na Alam ko, pwede agad. opo, Agad-agad, pwedeng magawa yan ni Secretary Angara. Sani. Yeah. Exactly. Now, Congressman, we're going to the latter part of itong discussion natin. I look forward to catching up with you on many of these issues later on. Pero pagdating dito sa last year, parang may sinabi kayo na mas sweet ang leadership ng Congress or something like that. What is your relationship with the leadership of the Congress? Na considering na obviously opposition pa rin kayo, obviously, I mean, halos lahat tayo may issues sa mga Dutertes on human rights, on corruption, on patriotism, whatever. But how do you look at the current administration or particularly the current leadership in Congress? Ayaw kitang ipahamak pero to the degree that you can say what you can say. Kasi papunta na tayo sa elections. Well, yung relasyon naman ng Makabayan with the leadership ng House of Representatives, kay Speaker, ay principled. So, halimbawa yung mga nilalapit namin na mga problema ng mga magsasaka, ng mga fisher folks, yung mga urban poor. So, mas yun, yung mga nilalapit natin nagiging problema na tinutugunan. So yun naman yun. Tapos itong nagkaroon nga ng problema doon sa nung bin-route out na namin yung confidential funds, mukhang siguro nakita ng mga kongresista na meron kaming point, 'di ba? O meron kami talagang parang parang siguro naisip nila, oo nga bakit ganun nga itong 125 na yun. Kaya sinasabi ko na karamihan sa mga kongresista ay very friendly na sa amin well, before naman ay friendly naman, lahat kami friendly. So pero itong naging issue sa confidential funds, mas kumbaga naging yung aming samahan na colleague sa Kongreso ay mukhang naging mas mahigpit ang mga coordination, mga tanungan, yung mga ganito, yung sharing ng mga information, 'di ba? So, yung mas ganun naman. So, actually si speaker naman 'yan kahit naman siya hindi pa siya speaker noon no first term ko, parang hindi pa siya speaker noon. Ano yan, lumalapit yan sa Makabayan, very very accommodating yan, na may ganito, na gusto naming ilapit dito sa iyong district. Nabibigyan naman niya ng tulong yung mga nilalapit namin sa Region 8. So, yung kaya nung naging speaker na siya, mukhang very accommodating siya sa lahat
no? So talagang papakinggan kanya, ano ba yung problema, ano ba yung nangyayari dito sa mga constituents mo. So mas ganun naman siya. Kaya sinasabi ko na ang sweet naman, very ano naman ngayon ang speaker. Kaya I wanted to, kasi puro mga narinig natin, alam mo naman sasabihin ng mga DDS, di ba? Tambalos-los, trapo, all of that. So ang gusto ko marinig yung other side of this, galing sa inyo na hindi naman kayo administration, hindi naman kayo pro-Marcos, lahat naman tayo nag-criticize sa kapwa natin Ilocano dyan sa Malacanang, di ba? So well, I just wanted to get your point parang of view. labas yung trato sa amin kasi ni speaker, parang labas siya, parang iba siya doon sa aming, alam mo naman kung paano namin tira-tirahin si Marcos, di ba? So, parang wala sa kanya yon. Kung para sige, sabihin nyo lang yung gusto nyo, malaya kayo na magsalita, yung ganon. Pinapayagan naman kami. So, wala namang pagpipigil. Except doon sa, ano no, doon sa Office of the President lang, medyo pinagkakaisahan kami doon na wag ko Well, sisihin. medyo. Pero, insist talaga namin din sa plenary. Talagang mag-ano kami, alam niyo naman ang makabayan, nag-insist talaga na malaman din ng taong bayan ano na nangyayari sa Office of the President na budget, di ba? So, hindi rin naman kami mapigilan eh. Di ba kahit nasa budget, no kami sa Opo. budget, pinapayagan niya rin kami na magsalita lang, sige lang, magsalita lang. So walang pagpipigil doon sa karapatan namin na gampanan namin yung aming katungkulan as kongresista. In fairness, I think ito yung tinatawag namin ni Senator De Lima. I think both of us use the same term separately, no? Democratic space. So obviously, ang isang Marcos Jr. administration ay hindi isang, I don't know, progressive social democratic government to be, nice about it. Pero may democratic space ngayon, di ba? Medyo I mean, nakapaggalaw ka ng konti, di ba? If meron kang Mm. at-ikain na medyo progresibo, kahit papaano, kahit hindi progresibo yung gobyerno, di ba? Yes, oo, oo, alam naman natin na kamag-anak ni Speaker si ano no, si President. Pero wala namang ganun na pagpipigil na wag kayong magsalita, wag kayong mag-ano. Di ba, in the past, naranasan ko yung meron pang nagpapatay ng mic sa plenary. Pinagpapatayan ang makabayan sa plenary. Naalala mo ba yon, Prof. Oh, Richard? naalala ko eh. Grabe. Naalala mo yon? May pinapatayan kami ng mic sa ano, pero hindi sa panahon ni Speaker ngayon. Last ano yon, 17th yata, 17th Congress. So Well, ngayon that naman was talaga a naman, wild Congress kasi ba't yung Speaker of the House biglang natatanggalan bigla auto, di ba? Nangyari kay oo, oo, di yung ba? 17 and Pantaleon 18 Alvarez. Congress, 17 and 18 Congress, magulo, di ba? Yung mga speaker, pinapalitan every recess or every sona. Kapag tuwing Pinakamagulong magsasona, kongreso. nag-aano na kami noon, tuwing magsasona, nag-aano na kami, ano naman kaya ang mangyayaring drama dito? May palitan na naman kaya ng speaker. Pero ngayong 19 Congress, mukhang wala namang ganon. Oo, mukhang smooth naman. Ayan, kahit na yung mga kumbaga, nagpapahayag ng disgusto, 'di ba? Wala naman, din naman pinapansin. Pero pinapakinggan din sila kung ano yung gusto nila. Congressman, now let's go to the latter part of dito sa interview natin. So, of course, gusto kong pag-usapan ang parating na election, no? Bakit po kayo nag-decision na mag-field ng sarili niyong slate? Now, obviously, hindi ko na-expect na kasasama kayo sa admin slate. Pero kunyari, Mm. ba't di kayo sumama doon sa mga liberals or mga, sila Risa na hindi naman liberal, progresibo? Kasi ako, I was hoping for a kind of a grand coalition, something like that. Para lang magkakaroon tayo ng coalition building or something like that. Bakit sa tingin nyo kailangan ng mag-field kayo ng sarili nyong Senate slate? And bakit po kayo nag-decision? Third term nyo na to, di ba? I mean, obviously, naturally, the Yes. step po, no? Yeah. Well, wala naman nag-aalok sa amin na sumama sa liberal or sumama sa anumang mga ibang opposition na group. Wala. Walang gustong mag-ano sa amin. Kaya With nakita that naman natin. honesty, yeah. Well, hindi, nakita naman talaga namin na ang pagpipilian lang ng taong bayan dito, Duterte or Marcos state lang yan. So nakita naman natin, mukhang hirap din ang Duterte na magbuo ng sarili nilang Senate state. Diba? O si Marcos din. Nakikita din Mahirapan natin. lahat, oo. Yes, oo. Tapos, so syempre, wala naman nag-aalok sa amin ng ano. Di ba, naranasan na rin kasi namin for so long a time na isa lang yung pinatatakbo namin. At ito ay pinagmamakaawa pa namin. Pinagmamakaawa pa namin na Neri mapunta nun, sa di ba? Oo, state. si Neri, oh. Diba?
So, ganun yung naging experience namin. Kaya sabi natin, bigyan natin ng alternatibo ang taong bayan, no? Kaya hindi nga namin sinasabi na tunay na opposition kami or kami ang ano no legitimate na opposition. Sabi namin, bigyan natin alternative ang taong bayan na magkaroon ng pagpipilian. Alternative So, sa mga Dutertes na bigla naging opposition dahil hindi na po yung posisyon, 'di ba? I mean, hindi kayo yung tunay lang na opposition pero hindi kayo yung fake na opposition. I mean, at least if we can put it that way, no? definitely, naubo ko. Gusto niyo Definitely. magtubig? Baka na-stress yata yung guest natin dito. Sorry about that. Okay lang po kayo. Please go ahead, have some water. Sige, magsalita lang ako dito habang nagtutubig kayo, no. Sige, agdanumpay kayo. No, I mean, going back to this kasi the reason I ask about this question is kasi for a while I was wondering na sana magkakaroon ng alam mo, some sort of coalition building, opposition, whether center, liberal, progressive, makabayan, akbayan, lahat. Sana kung kahit papaano pwede sila magsama-sama, no? Despite all of the differences and all of that. Kaya yun yung context ng tanong ko. Pero thank you very much again, Congresswoman, for the honesty that that you expressed. I mean, ito po yung essence ng podcast natin. Ayoko ng bolaan dito or anything like that. We're as honest as it can get. Kaya siguro hindi pa natin maimbita yung mga ibang totoong tambalos-los dyan anytime soon. What are the issues? Ano ba yung mga issues na gusto nyo talagang tututukan at talakayin dun sa darating nila? Ano yung mga pinaka-closest to your heart, Congresswoman? Kaya yun nga no, nagbuo kami ang Makabayan ng complete slate. Magkakaroon na kami na pang 11, wala pa yung pang 12. Mukhang may inaantay pa kami ibang ano. Baka Kaya kayo lang maging kompletong 12 kasi pati yung admin nahirapan din eh. pang 11 na kami by September. Ito sa aming ano no, sa aming convention. Meron pang isang slate kung meron may gustong sumali sa amin at depende sa kanilang ano platform na susunod sa aming plataforma. Well, sa election, Prof. Richard, gusto nating ma-amplify no yung iba't ibang mga issues ng ating mga marginalized sector. Halimbawa ako no sa education, gusto talaga natin na sa sa education mapaayos talaga yung ating edukasyon at maitaas yung level ng kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Pag nasa Senado na tayo, yung mga bills na nakapending no na-approve ko dito, na-approve namin dito sa House of Representatives, pero pagdating sa Senate bara siya. Kaya gusto natin na may counterpart o merong senador na magcha-champion noong mga bills ng Makabayan tsaka yung mga magaganda naman na bills na manggagaling sa House of Representatives. Kaya yun no, sa education, ngayon meron tayong finild para sa kababaihan, si Congressman Arlene Brosas, 'di ba? Yung champion ng kababaihan at advocacy ng mga bata, no, kababaihan. So ganun din si Lisa Masa, OFW naman, kababaihan. So iba-iba kasi, iba-iba, merong magsasaka. So si Kadaning, no, na champion talaga sa mga magsasaka, peasant. Tapos si Ronel, champion naman siya sa mga mangingisda. So gusto natin talaga na magkaroon ng iba't ibang representante mula sa amin na magre-represent talaga ng mga advocacies ng iba't ibang mga sektor. Congressman, gusto kong balikan itong issue na to kasi of course, nakilala ko kayo back in the day together with Akbayan among others. Ito yung mga legitimate grassroots-based political parties, may internal political processes kung saan hindi naman pwede na naging ikaw yung nominee dahil lang ikaw lang nagbayad ng mansion na ganito or reward na ganyan, di ba? And then again, ang dami mga party list na kulang na lang, meron daw propose na contractors party list. Sabi ko, gawa kami ng bloggers party list. Puro kami marginalized, di ba? I mean, it's becoming a bit preposterous as someone who has been representative of legit, no? Let's just call it for what, a legit party list. No offense to the rest na hindi legit. Anong tingin nyo dito? Paano natin pwedeng ayusin yan? Kasi may mga nagsabi na itapon na lang tong party list na yan. Parang binaboy na lang yung bang trapo eh. But of course, for me, don't throw out the baby with the bathwater. Ano po yung solusyon natin dyan? Medyo malalim din tong problema na to eh. Ginamit ng mga trapo tong party list system for their own cause eh. Well,
ang nag-ano naman nito, ang kumbaga yung naglabusaw, nang naglabusaw nitong party list system ay yung mga Supreme Court, yung ruling. patakbo, Ay, yung mga tumatakbo na no nagbumubuo ng kanya-kanyang party list ang mga family political dynasty, yung mga political dynasty. So sila yung naglabusaw no nung ano nung at tapos nagkaroon pa ng petition, 'di ba? Nagkaroon pa ng Supreme Court decision noong 2013 na kahit na sobrang political baba ng threshold, di ba, for what yes, na justifies that political electoral party, representation. Yeah. basta lang nag-advocate ka ng ganito, kahit na bilyonaryo ka, pero nag-advocate ka ng ng masa or ng mga mahihirap, so pwede ka na maging party list. Yung ganun ba? So talagang nasira na talaga yung pinaka-spirit na mabigyan ng representasyon ang mga tunay, legit na mga marginalized na mga sektor, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka, yung ating mga manggagawa, no, yung mga urban poor, no, yung mga kababaihan na mga mahirap. Kaya talagang talagang bumabaw na no ang party list. So may mga chismis pa nga na Alam mo, gusto namin yan. Sige lang, sige Marites, sige lang. chika pa nga no na makikita mo yung mga legitimate naman na nag-a-apply ng accreditation ay hindi natatanggap. Pero yung mga nagpapa-accredit na alam mo naman ang mga representante niyan ay hindi naman belong to the marginalized sector ay naaprubahan. So, well, open secret naman yan. Mukhang may bayaran daw sa COMELEC. Ewan ko lang, yun ang Tanungin sinasabi. natin si Ronald Llamas. Siya po yung bombshell natin. Parang, Baka Ronald, merong sino pangalanan natin? Di ba? Like, tapon na ganyan. Um, baka merong impormasyon diyan si Ronald. Kung oo, kami for sure. nadidinig lang namin doon sa mga Basta, may bulong-bulungan na, ang problema well, kasi, siyempre, hindi naman tayo pwedeng maniwala hanggat wala oo naman tayo. naman. Siyempre, katulad Hindi tayo ng mga kaibigan natin sa Davao, naniniwala din tayo sa due process. Pero medyo mm, mas matagal na, hindi lang yung last year lang or last week lang nung nahuli si Gibuloy. oo. Last point, pagdating dito sa Senate, kasi pati yung kalidad ng Senate, sobrang bumaba. I mean, isa sa mga analysis, and I think separately kami nag-isip niyan, si Manolo Quezon, I think was also among the first, if not the first to mention it. Parang dati, pag sinabi mo Senado, ito yung parang, Senado, yung mga parang Roman, ganyan. Tapos yung Congress, yung mga trapo politics, except kayo, of course, na mga legit na part. Ngayon, parang ganda ng mga hearings sa Kongreso eh. Nayari pa Oo. nga ni Harry Roque doon. Mas sa Oo. tingin ko nag-grill si Harry Roque doon sa baba. I mean sa Congress, sa lower house rather than Senado. Sa Senado, Bato, Robin Hood, baka may baste pa mamaya. I mean, hindi ba nakakalungkot 'yan? I mean, hindi ko naman sinasabi na walang karapatan maging senador ibang tao, pero sana naman may konting kalidad, 'di ba? Mm. Well, oo, totoo ka, Prof. Richard. Kasi nababasa ko din sa mga social media yung mga comments. Parang parang kino-compare nila yung conduct namin sa House as conduct doon sa Senate, no? Kung paano mag-ano ng inquiry. Mukhang mukhang si Senator Risa lang yung nakikita nilang outstanding doon na nagtatanong, Or no? Sherwin Wala and a na. number of other Yes. people. Yeah, yeah. Pero dito ako din ay syempre natutuwa ako sa mga colleagues ko rin na maayos din yung pagtatanong nila, mukhang nag-aaral, mukhang maganda yung kanilang staff staff work, no? Ano naman yan trabaho yan ng mga staff, no? At ina-articulate lang yan ng mga representatives. Kaya mukhang magaganda ngayon ang staff work ng mga ibang mga kongresista natin. Kaya nababasa ko rin yan sa social media, sinasabi na yung kalidad ng mga tanong, yung kalidad ng mga hearings ay mukhang mas mataas ang mataas, di ba? Yung mga tanong ay very sensible, no? Yung mga ganon. Oh, I Yun mean, din lang. sila Congressman Luis Ro, I mean, daming mga new stars na emerging stars ngayon. Rog, Gutierrez, Cheres, no? even Nograles, I mean, in fairness, I mean, not bad, not bad. Si Migs Nograles, nagsisteta, baka Oo, naman, yeah. Oo, si Kong Migs Nograles, no? baka Ang naman. dami na talagang Tatakbo na yan ng talagang pera. matagaling ang performance sa ngayon. And, Kaya sir, siyempre, habang gumagaling sila, siyempre ang benefit naman nito ay sa taong bayan.
'Di ba? So kung gumagawa kami ng tama lang sa katungkulan namin, gumagawa kami talaga nung kung ano yung mandato namin. Ang ano diyan ay taong bayan na makikinabang. No offense sa mga Dutertes, pero actually yung best-selling topic namin ay si Harry Roque. I think pagdating sa mga vlogs namin, pinaka may comment section yung kay Harry Roque, ibang klase talaga. Bilang a former colleague of Kabayan, by the way, hindi siya Makabayan Block. Marami nagkamali yun. Hindi siya Kabayan, Kabayan. hindi siya Makabayan, Kabayan, or whatever. Ano po tinanong ko rin si Justice Carpio Justice Carpio mentioned term, Harry is Harry. Parang ganun siya. Sabi ko, ano ba, verb ba yung Harry Roque? Ano pong basa niyo sa saga of Harry Roque? Medyo interesting po ang twist of turn of events po. Ano pang personal philosophical reflection niyo kay Harry Roque saga? Well, nung 17th Congress na nakasama ko siya, hindi naman ganun kahaba yung experience ko sa kanya, no? Bilang colleague kami sa Kongreso. Pero 'di ba Bagamat aktivista siyempre, siya, oo, lumalaban siya for human rights. Andun siya yes, ulit nung sa 17th bayan. Congress. Yeah, nung 17th Congress, kilala naman siya for human rights di ba? Kaya lumalapit siya sa amin, malapit siya sa makabayan kasi alam niya naman na human rights advocates kami. Kaya lumalapit siya sa amin. Pero nung napunta na siyempre siya kay Duterte, nag-iba na, no? Nag-iba na yung kanyang utak. At Or ngayon, maybe iba talaga siya at lumabas yung katotohanan nung nag-work siya kay Dicon. oo, baka ganun na nga yun. Kasi mas tumatagal yung nakikita na natin yung tunay na ano niya, no, na itsura niya, at tunay na kulay niya. At eto, mukhang hindi na rin, ewan ko, nagiging ano pa ba sa taong bayan yung pagiging kung ano-ano mga sinasabi niya. Ang dami niya Well, lang kung sinasabi na wala team naman. kadiliman at team kasamaan. Salamat kay Harry. I mean, eto na magsusulat na ako ng libro kung may textbook tayo ng history ng etong kasaysayan ng ganitong episode ng yung team kasamaan versus team kasamaan. I mean, lahat ng etong supranational, I mean, dapat 'di ba parang nagdrama-drama pa siya, I take offense dun sa ginawa sa kanyang hearing diyan sa Kongreso the other week, 'di ba? Oo. Estudyante So, lang di ba, daw naman niya ito. oo, Like, pa naging spokesperson siya, hindi naman umubra sa taong bayan. Di ba tumakbo siya ng Senate, di naman siya nanalo. Ngayon talagang parang desperate move, no? Na ni Harry Roque, yung mga ginagawa niya ngayon. Hindi ko lang alam kung anong plano niya sa 2025. Baka in preparation yan. Pero desperado na talaga siya. No? Desperado na talaga siyang magpapansin sa taong bayan. No? At isipin ng taong bayan na mukhang inaapi din siya ng kasalukuyang administrasyon. So, wow. ayun, no? Nakinabisto naman ng taong bayan kung ano na siya ngayon eh. Diba? And by the way, kamusta yung Quadcom? Yung tawag ko dyan ngayon na Congressman Supracom. Kasi medyo usong Supra ngayon. Supracom. Kasi apat yung issues di ba? Medyo Oh. dinadamay pa yung mga ibang family members ng mga Dutertes, including a former Deputy Speaker of the House. Gaano ka, do you expect something coming out? I mean, okay, speaking of chismis, okay. Hindi galing sa inyo yan, Congresswoman, just to be clear. Pero may mga ibang bumulong sa akin na may mga bukas sa idea ng impeachment or at least filing of some serious cases against Pulong or whatever. Ano pong marites dyan? Ano pong Well, yung Quadcom, kami ang malinaw yung aming ano no doon sa Quadcom, lalong-lalo na doon sa mga naging human biktima rights? ng EJK. Gusto talaga natin na mapanagot no si Duterte as an architect ng Peking war on drugs. Kasi 27,000 no ang pinapatay niyan based doon sa report niya, sa accomplishment report niya no, 27,000 accomplishment report niya, sinubmit niya sa Supreme Court. No, so talagang sobrang kasamaan. Gusto natin talaga mapanagot para makuha ng mga pamilya ng biktima ng EJK yung hustisya. So kami, yun ang aming ano na gusto mangyari diyan sa magiging resulta, magiging recommendation ng Quadcom. Siyempre, mapanagot din yung mga culprit din na kasama niya, yung courts niya like Bato, yung mga binabanggit sa ICC, 'di ba, na Lima na mapanagot. yan, no? Are you Mm-mm. optimistic also on ICC? I mean,
dun sa podcast namin, the Justice Carpio said, baka medyo malapit na magkakaroon ng at the very least blue notice by the Interpol, if not red notice. Si Trillanes, convinced siya na mag all the way ng ICC soon. Kaya Yes, pa, ano pa mga... nakatulong din ito sa ICC para mas ma-validate nila yung, kasi alam, meron na sila doon siguro, no? Ma-validate nila yung kanilang mga naimbestigahan o yung investigation nila, yung mga testimonies. So, yun. Sa usapin ng impeachment, well, sa ngayon naman, wala pa naman, ano, bagamat syempre kami, hindi kami Hindi kami retroactive. core, hindi kayo insiders. Hindi kami retroactive. I mean, proactive kami just in case na merong mamamayan tayo o taong bayan na mag-file ng ng impeachment complaint. Aral na namin, 'di ba? Kung ano man. Kasi kami, ang Makabayan kasi lagi naghahanda So yan. bukas kayo kung may mga citizen dyan na gusto nila mag-petition through you. Kasi kailangan lang naman, ilan lang kayo dyan, di ba? Isa or dalawa, pwede na mag-petition for the proceedings for impeachment. Yes, oo. Sa ngayon, sasabihin na namin na bukas kami na dahil pinag-aaralan na namin. Pero wala pa naman no? Kahit dito naman sa House of Representatives, hindi naman totoo yung imagination ni Sarah na pinag-uusapan na yan, no? Dito, usap-usapan Dami niya nakuha sa podcast na. Dami mga biro-biruan yan. Ngayon, nung last year kasi, nung last year yung pinag-uusapan yung confidential fund. So, syempre, pinag-aralan din naman namin yung mga legal impediments niyan. So, sinabi ko lang nung last year, so baka may mga paglabag sa betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa. Kasi yun kasi yung nun baka grounds, wala pa kami hawak na COA report. Sinasabi lang namin, kung totoo ito, based lang doon sa walang siyang authorization na magkaroon ng 125 million mula sa 2022 budget ng OVP dahil wala naman talaga yung line item. So yun pa lang, no? Yun pa lang na walang authorization. Meron nang pwedeng mga ikaso. So yun lang yun, wala pa naman pinag-uusapan. I'm sorry to put you on the spot. Don't you think there's enough ground already for this? Oo, impeachment, Richard, nanggaling lang yan sa isang media, no, na pilit na tinatanong sa amin nung last year. So sinabi ko naman, premature naman yan na pag-usapan yung impeachment dahil wala pa naman talagang basis. At di pa namin pinag-uusapan yan dahil ang daming issue Daming issues, no? At saka malapit na rin elections. Baka iba yung lalabas kung impeach nyo pa siya ng election time. Baka maging biktima pa lalo yan. So I heard a lot of pushback and criticism also on that front. Thank you very much, Congressman Juan Castro. Mabuhay po kayo. Thank you so much for a comprehensive overview. And ginawa na kitang Ronald Llamas. Parang 6 topics ang kinover natin in 1 hour. But I hope na-appreciate ng tao itong ginagawa natin. Ayaw ko yung sound bites lang. Gusto ko yung talagang pag-usapan natin ng masinsinan itong mga iba't ibang issue na yan. So we hope to touch base soon, especially as we get into election season. And of course, by that time, kandidato na kayo officially. So hope to catch up with you soon. Maraming salamat, Congresswoman Franz Castro. Thank you rin, Prof. Richard. Masaya talaga ako pag na-interview mo. Naglaing kayo. Napakasaya ng discussion. Maraming salamat po. Magpahinga na kayo. Medyo mahaba yata yung traffic at araw natin. Thank you. Magtubig po kayo. God bless. Bye. Talk to you soon.